Come on, dito. Pabalik na kami sa sasakyan. Ang bilis lang naman ng ESL test. Hi guys! Good morning! Hi guys! Kakagaling lang namin dun sa school district ni Sevilla. Kasi ngayon yung schedule niya nung ESL test. Yung ESL test kasi, binibigay siya dun sa mga bagong student na papasok sa school, yung mga immigrants, yung mga galing sa ibang bansa, para i-assess kung kailangan pa nila na mag-take ng extra subject. Yung ESL nga, yung English as a second language. So, in-assess siya kanina and nandun ako, kasama ako sa loob. Madali lang naman siya. Parang titingnan nga lang talaga kung nakakapagsalita siya ng English, kung kaya niyang mag-construct ng sentence, kung nakaka-follow siya ng instructions, kung okay yung listening niya sa English language. So, meron siyang mga flashcards doon na pinakita, like may mga animals doon, tinuturo niya, tapos sasabihin ni Sevilla kung ano yung animals na yon, kung ano yung... The giraffe is tall. Yeah, the giraffe is tall, yan sabi niya. Pinadescribe sa kanya, tapos kung anong ginagawa. Tapos tinanong, halimbawa, where is the top of the tree, ganon. Yun. Then, sabi niya, nung teacher is okay daw, fantastic daw yung English ni Sevilla. So, hindi na niya kailangan ng extra subject na ESL. So, pwede na siyang pumasok dun sa kindergarten. So, yun. Hintayin ko na lang daw yung email from the registrar this afternoon. No, look at that! Para dun sa sunod na steps. So, ngayon, maaga pa naman. Punta muna kami sa Costco ulit para mag-grocery. Wala na kasi kaming itlog. Tsaka, paubos na rin yung bigas. Head southeast, then turn left. Sa pakala ko dalawa. Dalawa na ba? Sabi mo last time. Try kaya natin to. Dryer sheets to. Ito na yung ginagamit nila na Fabcon. Wala ba iba? Oh my gosh, ang cute nito. Hindi kasi ako marunong mag-crochet and matagal ko ng pangarap na matuto mag-crochet. Yung mga amigurumi, yung mga Japanese na crochet dolls. Mommy, ang cute. no, last time ni Papa buy my gosh, bilhin ba natin? Oh, ang cute. Disney princess pa. Comment down below kung bibilhin ko. Babalikan ko ba to? Birthday. Oh, Sevilla, gusto mo? Yeah. Pero si Mami gagawa. Yeah. Yeah. Meron din na Jurassic World. Ang cute talaga. Tapos, itong mas cute. Oh my gosh. Meron ding Harry Potter. Hello, ang cute naman. Ano to? $15.99 din to. Oh my gosh guys, ang cute. Oh, ito sobrang cute din. Mga crystals. Yan o. May aventurine, amethyst, rose quartz, carnelian, lapis lazuli. Tapos howlite. Oh, yung cute. This one too, Mommy. This one. It's super cool. Wait. Daddy dollhouse. Ay, gusto ko din to. Ano ba? Pigilan niya ako, guys. This one, Sevilla. Gabi. I want it. Gabi's Playhouse. That's Ay, Gabi's mine. Dollhouse. Who's gonna pay for it? Meron to palang Guinness World Records. 2024. Mommy, who's Naalala ko gonna nung, pay di ko for alam it? ko elementary ako or high school, tuwang-tuwa ako makabasa ng mga ganito. Guinness World Records. Where's Daddy? I don't know. I don't know when I'm excited. Tara. Tara. Let's just go and buy it. So, kay Sevilla, hotdog.
Ice cream. Snowy ice cream. Kumakain lang siya ng Pizza, pizza. Wow. Let's eat. Where's mine? It's Wow. Luwag. squeezing me. Sabihan, sakto lang or magluwag? It's squeezing me. You know, orange na yung mga puno. Yellow. Yellow, orange, red. Hi guys! So, kakarating lang namin sa bahay, sa apartment. From Costco and sa mall. Nag-mall kami kanina. So, konting haul lang tayo sa Costco. Yun, tsaka yung mga binili namin sa mall. So, ito yung mga food na binili namin sa Costco. Kaya kami nagpunta ng Costco dahil ng bigas. So, this is 25 pounds na enriched long grain rice. Ito na rin yung binili namin last time. And then, we also got this. Nagustuhan na sa Via because of this. Gusto daw niyang baunin sa school. So, yan. 2 boxes nito. 3 boxes ng elbows. Tsaka 2 boxes ng routine. I also got this melons. Yan. Dalawa yan. Mahilig yung dalawa sa melons. Bumili rin ako nitong loaf bread. Italian enriched bread. So, twin pack siya. Parang mura lang to. $3.99 yata to. Ang napansin ko lang dito sa mga products sa US, parang particular sila sa mga non-GMO, no artificials added, no preservatives. Yung mga chicken ay, yung mga walang tinuturok ganyan, more on sa natural sila. So, particular sila sa ganun. So, itong loaf na to, free from artificial preservatives, colors, and flavors. No high fructose corn syrup. Ito naman, katulad nito, 2 trays na to ng eggs, cage-free naman. Ayun yung sinasabi ko. Cage-free eggs. So, yung chicken na ng itlog nitong mga itlog na to ay cage-free. So, ano bang tawag doon? Yung mga nakaalpa sila, range-free. Good for 1 month na namin to. Grapes. Seedless grapes. 1.3 kilograms to. Mura lang to. Parang $3 lang to. Mura yung grapes sa Costco. Bumili rin kami ng strawberries. Kasi kailangan ni Savia variety yung baon niya sa school. Yung lunch niya, tsaka snacks. So, dapat may parang balance yung fruits, protein, vegetables, gano'n. $5.69. Bumili rin ako ng blueberries naman. 1 pound. Ito, blueberries. Masarap ang blueberries, guys. Blueberries naman, $7.99. Hinahalo ko siya sa yogurt para mas masarap. So, pag nagugutom ako, pinakain ko siya with yogurt. Bumili rin ako ng shrimp. Ito, katulad naman itong shrimp. Farm-raised raw, tail off. So, wala na siyang balat. Peeled na siya. Deveined na. No preservatives din. Tapos, no chemicals added. Ang shrimp, $13.99. 2 pounds, $13.99. So, halos, wala pang 1 kilo. $13.99 siya. Bumili kami ng Tostitos. Kasi, yung mga free taste doon, yun, ito yung binibigay. So, nakakuha kami. Natakam kami dito. Ang problema, wala kaming makitang salsa. So, baka pagpunta pa namin ng Walmart, saka kami makabili. Tomatoes. Last time, ang binili ko, yung malalaki. Tapos naghati kami ng kuya ko. Ngayon, ito lang medyo maliliit lang. Kasi pag malaki, masasayang. Banana. Mura yung banana doon. $1.49. Wala pang 100 pesos. So, mura yung saging doon. Kaya lang, di ako makabili ng madami kasi mabilis naman siyang masira. Bumili ako nitong Kraft singles na cheese. 96 slices na siya. Pinag-iisipan ko nga kanina kung kukunin ko siya. Kasi sa Walmart o kaya sa dollar store, $1 kontian lang yun. So, mas mura. Ito, 96 na. Eh, iniisip ko kung mauubos namin siya agad. Kasi ang expiry niya sa January 2024, binila ko pa kung ilang months. Pero feeling ko naman, maubos naman namin siya before mag-January. So, yun, kinuha ko na din. So, ito naman yung mga hindi food na binili namin sa Costco. Kirkland Ultra Soft Premium Fabric Softener Sheets. Ang tawag nila dito yung dryer sheets. Ewan ko kung may ganito din sa Pilipinas. Instead of yung liquid na Fabcon,
Ito yung sinasama nila sa dryer. 250 single sheets na siya, then 2 packs. First time lang namin bumili nito, kaya itatry muna din namin. Pero mukhang mabango siya. From dito pa lang sa box, naamoy ko na. Disney Princess na crochet. So ito, nabili namin siya ng $15.99. Tuwa lang ako, di ba kanina pinakita ko sa video, kanina na nasa Costco kami. Nag-iisipan ko kung bibilhin siya. Binili nga namin. Ang cute kasi, parang ganda activity para sa amin. Charis. Nandito yung pattern ni Ariel, Aurora, Belle, Cinderella, Jasmine, Merida. Ito yung mga Disney princess na pwede magawa. Pero yung supply na kasama niya, napunit na to ng dalawa kanina kasi binuksan na nila. Yung supplies na kasama na pwede mong magawa is si Moana and Ariel. Kung gusto mong gawin yung ibang Disney princesses, siguro bibili ka ng ibang yard. Then ito naman, kay Ding to, 2-pack ng thermal base layer. Dalawa na yung laman nito. Kailangan namin ng base layer. Meron na kaming Uniqlo. Tapos bumili rin siya last time sa Walmart ng Fruit of the Loom. Then, itatry naman namin tong 32 degrees heat na brand. $14.99. Dalawa na siya. Ako bumili rin ako. Sa akin, 2 packs din. Pero parehas naman siya na black. Size small ako. Yun na rin naman kasi yung smallest size. Pero sana kung may XS. Long sleeve, scoop neck. $14.99 din to. Same brand, 32 degrees heat. Try lang namin. Pero mas mukha siyang manipis kaysa dun sa Uniqlo. Ang kasing nipis niya na fabric, yung Uniqlo na heat tech na regular. Kasi yung meron akong heat tech is yung ultra warm siya ka extra warm. So, ito, yung regular na heat tech lang yung kasing kapal niya. And bumili rin ako ng 2-pack din na ano naman, base layer na pants. Small din, same brand, and same price din, $14.99. Same naman siya nung fabric. So, sana okay siya. Iba kasi pag leggings lang, tumatagos pa rin siya pag malamig. Yung pag umahangin, nararamdaman mo pa rin sa loob. Heat retention, soft hand feel, quick dry, stretch comfort, anti-odor. Mas gusto ko yung tela nito kaysa dun sa Fruit of the Loom na kay Ding sa Walmart. Kasi medyo ano siya, waffle yung fabric niya. Ito, more on ano talaga siya, stretchy. Parang feeling ko kasi medyo makati yun, kaya hindi ako bumili nun. Ito, ano ito? Kay Ding din pala. Ito pa, kay Ding din. Base layer na pants. Bumili din pala siya. Parang pa-brief siya. Ganyan yung garter niya sa taas. Ayan, same naman yung fabric. Sana maganda siya. Para yun na lang ulit yung bilhin namin. Kasi mura lang siya, $14.99. Dalawa na. Samantalang yung sa Uniqlo, bili ko dun sa last time, nandito ko na binili. $25, isang peraso lang. Extra warm. Medyo makapal talaga siya. Ito, yung kay Savia naman, binilhan rin namin siya since mag-school na siya sa Tuesday next week. Finally, makapag-school na siya. Ito, yung size niya, small, for 6 to 7 years old. Set naman siya. Same brand, 32 degrees heat, kids. Pang taas, tsaka pants. Long sleeve, crew neck, plus legging set. Black yung kinuha ko rin sa kanya. Ayoko nung ganito kasi mukha siyang pantulog. Sana kasya sa kanya, sana hindi maluwag. Dalawa pa naman yung kinuha ko. Oo, mura lang. $9.99 lang. Sa pangbata, tapos set na. Sana maganda, bibila ako ng dalawa pa. Or 3. Kasi 5 days yung pasok niya. Ayun, yun yung mga nabili namin sa Costco. And then, after na nagpunta kami sa mall. Kasi, binila namin ng shoes sa Dia. Ito, sa ano namin nabili? Sa Dick's Sporting Goods. Yung binili namin is Court Borough Lower Craft. Ang cute! Ang cute ng kulay. Ito, ang cute, diba? 12C yung binili ko. Kasi yung size ng Crocs niya, 12C din eh. Yung as in yung saktong-sakto sa paa niya is 11C. Kaya lang, makapal kasi yung papasuot ko sa kanyang socks. Ayan, ang cute diba? Ang ganda ng kulay. Sabihan, konti lang yung pants niya and leggings kasi gusto niya lagi dress. Ngayon, syempre mag-school na, hindi naman pwedeng nakadress dahil malamig na. Bilhan namin siya ng pants dito sa The Children's Place. Bumili ako ng dalawa. Naka-sale sila. May nakita kong sale. Tinignan ko yung 5T na size. Kasya pa sa kanya. Sobrang parang mas maganda yung fitting sa kanya sa legs. Tapos yung length
sakto yung haba. Mas maganda siya kaysa dun sa pang 6 years old. And ang mas maganda, mas mura siya. Mas sale. Parang naging $9.75 yata. Skinny siya. Tapos garterized dito. Then adjustable din. So kung medyo maluwag dito, pwede natin i-adjust. Nakabota na ganyan. Pero hindi siya zip. So, ito yung isa naman. 5T din yung size. So mas washed yung kulay. Snap button. Skinny din siya. Saktong-sakto sa kanya yung size na 5T. Eh magsi 6 years old na siya sa December. Ito nakakatawa kasi magbabayad na ako. Yun lang naman sana bibilhin ko. Nakita ni Ding tong puffer jacket kasi nagtitingin na naman kami ng puffer jacket hanggang ngayon wala pa siya nabibili. Kaya sabi ko online na lang siya bumili sa Hollister. Kasi dun niya nakita. Wala kasing size na extra small. Yung extra small yung maganda yung fit sa kanya tsaka yung length. And ayun nga, nung nandito kami sa children's place, nakita niya tong puffer jacket. XL yung size, pang 14 years old. 14 yung size niya. Eh, kasyang-kasya sa akin. Saktong-sakto. Tapos, mura lang siya. $20 lang. So, tinry ko. Saktong-sakto sa akin. Diba? Saktong-sakto sa akin. May black, may dark blue. So, yun lang yung mga nabili namin kanina. I hope nag-enjoy kayo dito sa haul ko. Again, sa Costco. At kung ano-ano mga nabili namin. And I hope nabigyan ko kayo ng idea kung magkano yung mga prices ng mga food tsaka mga damit dito. Hi guys! Welcome back to my channel. Today, dumating yung card ko from American Express. Ayan. Actually, dalawa to. Sabay dumating yung para sa husband ko na supplementary card. Bali, ako yung primary account holder. Ayan, dumating sila sabay. Ang bilis ng process ng American Express. Hindi ko in-expect na sobrang bilis niya. Actually, I applied last Saturday. Ang bilis lang ng application niya. Nagpasend lang ako dun sa kuya ko ng invite, ng referral. Pag kasi ni-refer ka, yung nag-refer sa'yo, yung kuya ko makakatanggap siya ng $75 na, I think, statement account yun. So, mayroon siyang $75 for referring me. And ako naman, bilang gumamit ako ng referral code, referral link from him, makaka-earn naman ako ng $200 after ko mag-spend ng $2,000 sa purchases ko within the first 6 months. Yung $200, ang laki na nun kasi sa iba, like sa Discover, $100 lang siya. Then, doon naman sa Advantial, parang $100 din yung sign-in bonus niya or yung matatanggap mo. Ang ganda ng offer ng American Express. Tapos, ang bilis nga ng process kasi nag-apply ako. Sinend sa akin ng kuya ko yung referral link Saturday. And then, ngayon, dumating na yung card, which is Friday. Wala pang 1 week. Dumating na siya agad and napakabilis ng process. Kasi nag-apply din ako sa Capital One. Mas nauna pa yon. Parang September 20 ako nag-apply doon. Tapos American Express or Amex, September 26. Pero, hanggang ngayon, wala pa yung Capital One. And kahapon lang nag-reply sa akin yung Capital One na na-approve ako. So, ang tagal ng process nila. Akala ko nga wala na yun. Parang hindi ko na in-expect yung card na yun. Discuss ko din yung Capital One sa inyo once dumating sa akin yung card. Bubuksan ko na ngayon tong American Express. Sa totoo lang, hindi ko in-expect na ma-approve ako dito sa Amex. Kasi, di ba ang ganda ng American Express? Ang dami nilang benefits. Kahit ito, yung parang pinaka-basic na card lang nila. Ang ganda ng rewards nila. This is the American Express Blue Cash Everyday Card. Tama ba? Mahaba kasi. Yung credit limit na binigay nila sa akin is 1,000. Actually, medyo mababa siya. Pero okay na rin yun kasi hindi ko talaga in-expect na ma-approve ako sa Amex. Ang maganda dito sa American Express, no annual fee siya. Alam nyo naman yun na gusto ko sa card talaga, no annual fee. Maganda dito, 3% yung rewards niya or cashback sa groceries, sa online retail like mga Amazon, basta yung mga online purchases mo. 3% din siya sa gas. Up to $6,000 lang siya per year yung buong spending niyo. Pag nag-exceed ka doon sa 6,000, 1% na lang siya.
And 1% naman sa other categories like sa mga pharmacies or department store, ganyan. Meron kang $84 na Disney Bundle credit. Meron ka ring $180 Home Chef credit. Meron din siyang feature na send and split. Like, halimbawa kumain kayo sa restaurant. So, di ba, hati-hati kayo ng bill. Ayun, pwede mo siyang i-credit card and split mo lang yung amount. So, okay siya. Ang ganda niya, feeling ko, kahit 1,000 lang yung credit limit niya, mas magagamit ko siya. Or mas magagamit namin siya kaysa dun sa iba naming card. Kasi 3%, ang dami niyang 3% na rewards and cashback. Gumawa nga ako ng chart kung saan ko gagamitin yung mga cards. Like, sa Advancia, ganyan, sa Discover, tsaka sa American Express. Usually, like sa groceries, gas, and online, talaga American Express yung gagamitin namin. Tapos sabi naman nila, generous naman daw yung American Express sa pagbibigay ng credit limit increase. Basta nakikita nila na lagi mo siyang ginagamit. So yun guys, i-activate ko pa siya, hindi ko pa siya na-activate. So, kung gusto niyo rin ng American Express and gusto niyo magkaroon ng sign-in bonus na $200, ilalagay ko yung link sa description box below. Kung gusto niyo mag-prefer, or pwede niyo akong i-message sa social media accounts ko, sa TikTok, email. Sa email, mas lagi ko nababasa yung email. Message niyo ako doon, tapos lagay niyo sa pinakasimula nung message niyo na about Amex or about Discover, ganyan, para madali ko makita. Use my link below or message me. And yeah, yun lang guys. Thank you so much for watching. Bye!